Praise God. Hallelujah. Yes. Magandang gabi po sa bawat isa at sa lahat po ng nasa kanilang tahanan. Sa oras na po na ito ay muli sama-sama po tayo in remembrance of God's great sacrifice. Let us all worship and thank the Lord, for truly Jesus, the Lamb who was slain, is worthy of all praises, glory and honor. Kaya nga po, samahan niyo po kami, awitin natin ito at pasalamatan natin ang Panginoon. Yes, Lord. Worthy is the Lamb. Thank you, Lord. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for this love, Lord, yes, God. Thank you for the nail-pierced hands, washed me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and embrace. Seated on the throne, crown you now with many crowns. You reign victorious, high and lifted up, Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. We thank you, Lord. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. We thank you. Thank you for the nail-pierced hands, wash me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and embrace. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Seated on the throne, crown you now with many crowns. You reign victorious. You are high and lifted up, high and lifted up. Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified.
You reign victorious. High and lifted up, yes, Lord. Jesus, We honor you, Jesus, yes. The darling of heaven crucified. Worthy is the Lamb, yes, you are worthy. Worthy is the Lamb. Yes, you are, Jesus. The Lamb was slain, and worthy. Yes, Jesus. We thank you, Lord. Thank you, Jesus. Worthy is the Lamb seated on the throne. We crown you, Lord. Crown you now with many crowns. You reign victorious. You are high and lifted up. Yes, Jesus. lifted up. Jesus, Son of God, the darling of heaven crucified. You are worthy. Worthy is the Lamb. 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 Yes, you are worthy, Lord. Worthy is the Lamb. Oh, Jesus, Jesus, Jesus. Worthy to be praised, Jesus, Son of God. praised, oh God. You are High and lifted up, Jesus. We honor you. Yes, God. You are worthy to be praised, oh God. You are worthy to be exalted, O Lord. Hallelujah, Lord. You are worthy to be praised. Hallelujah to the Lamb of God. Hallelujah to you, Jesus. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Yes, O Lord. Hallelujah. Purihin ang dakila mo pangalan, O Diyos. Purihin, itaas, dakilain, luwalatiin ang dakila mong pangalan, O Diyos. Patuloy ka namin, Panginoon, pinupuri at pinasasalamatan, Panginoon, sa kabutihan mo, sa katapatan ng pag-ibig mo, O Diyos, para sa aming lahat. Isang katunayan lamang, Panginoon, na karapat-dapat ka nga lang, Panginoon, na patungan ng maraming korona, Panginoon, dahil sa iyong katapatan, dahil sa iyong kabutihan, Panginoon. Maraming salamat sa iyo, Panginoon, sa kagalingan, Lord.
Salamat po sa biyaya, sa panibagong sinag ng pag-asa na iyong patuloy na ipinahayag sa aming mga buhay, Panginoon. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Salamat po, O Diyos, sa panibagong pribilehiyong ito na muli kami lalapit sa iyo. Bago pa man ito, Panginoon, patuloy na maging karapat-dapat ang bawat isa. Lord, siyasatin niyo po. Linisin niyo po, Panginoon, ang puso at isipan ng bawat isa at maging karapat-dapat kami sa paglapit sa iyo. Maging kalugod-lugod sa harapan mo ang bawat isa, Panginoon. Sa lahat na nakakasaksi, Panginoon, ng gawain ito, patuloy ka, Panginoon. Patuloy ka na kumilos. Patuloy ka na magpahayag, Panginoon, ng iyong mga salita, Panginoon. Patuloy, Panginoon, na malaman ng bawat isa kung ano nga ba, Panginoon, ng iyong mga huling sinabi bago mo lisanin ang mundong ito, Panginoon. Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa araw na ito. Muli, Panginoon, masasaksiyan ng bawat isa at maririnig ng bawat isa, Panginoon, ng isa sa pinakamahalagang parte ng iyong magandang balita, Panginoon, at yun ay yung mga iyong huling sinabi, Panginoon, bago ka umakyat sa langit, Panginoon, bago mo samahan ng Ama sa paghahari sa mundong ito. Salamat sa iyong mga salita, Panginoon. Salamat po, Panginoon, dahil alam namin, Panginoon, nakapalit ng kamatayan mo ay kapatawaran ng bawat kasalanan, kagalingan ng bawat sakit, Panginoon. Hayaan mo po, Panginoon, na yung gabi maipahayag sa buhay ng bawat isa ang katagumpayan mo. Panginoon, hayaan mo po, Panginoon, na mangibabaw sa puso't isipan ng bawat isa yung mga salita mo, yung mga pangako mo. Panginoon, na kahit kailan hindi mo kami iwan, hindi mo kami pababayaan. Lord, muli niyo pong itanim sa matabang lupa mga salitang ito. Muli niyong ipaalala sa bawat isa, Panginoon, na pagtagumpayan mo na, Panginoon, ang mundong ito. Muli, Panginoon, na iwaksi mo po ang gawa ng kaaway sa aming mga buhay. Alisin mo po yung pangamba at yung takot, Panginoon. Patuloy ka na manaig sa puso't isipan ng bawat isa, Lord. Maihayag po ang iyong mga salita ng malinaw. Maihayag yung mga salita ng nagbibigay biyaya at pag-asa sa amin, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, at dalangin namin ngayong gabi ang patuloy na pagsama na yung banal na Espiritu, Panginoon. Malaya ka na kumilos sa aming mga buhay at sa lahat ng nanonood, Panginoon. Patuloy ka na manguna sa kanila at sa amin, Panginoon. Maraming salamat po at muli paggabay, karunungan, Panginoon, ang siyang igawad mo sa iyong abang lingkod, Panginoon, na gagamitin sa gabing ito. Hayaan mo po, Panginoon, na sa pamagitan niya ay maging biyaya ang iyong mga salita. Magliwanag po, Panginoon, sa kanyang buhay ang iyong mga salita, Panginoon. Maraming salamat po. Muli dinideklara namin, Panginoon, ang kagalingan, Panginoon, sa buhay ng bawat isa sa pamamagitan ng iyong mga salita, Panginoon. Maraming salamat po. Muli, ibinabalik namin sa iyo ang lahat ng papuri, parangal, pagdakila, pagluwalhati, pasasalamat na nararapat sa iyo, Panginoon. Maraming salamat po. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Worthy is the Lamb. May the name of the Lord be glorified tonight. You heard the song, Worthy is the Lamb. The Lamb who take away the sins of His own people. The blood of the Lamb who protects the lives of His creation. Why is so important the blood of the Lamb as far as the salvation of our souls? The vision of the church is about to preach the glad tidings or the good news and win for the souls for Christ. To make disciples of all nations, teach them to be God's conscious, and that the fear of the Lord will be printed in their hearts. Ngayong gabi ay lubhang napakahalaga, not because
we're celebrating this what we call a redundant word, the Holy Week. Alam niyo po, pag sinabing Holy Week, pagka ito inilipat po natin sa wikang Tagalog, ito isang linggong kabanalan, o a week of holiness, o banal na sandali, banal na araw, banal na panahon. Ang salitang banal ay nauuko lamang sa banal na Diyos, walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo. And for you, those who are listening and watching this live service for the glory of God as I preach the gospel, and I also ask the Spirit of the Lord to guide and to lead me, as He empowered, the Spirit of the Lord empowered me to share to you the important things of this what we call 7 last word or the 7 last sayings. Why it's so called the always number in 7? Because number 7 is God's word. The 7 seals in the book of Revelation, the 7 bowls and the 7 trumpet. The 7 candlestick or the 7 lampstand. Ang kahalagahan ng 7 wika ay masubaybayan po natin. At sa gabing ito, ayon sa karunungan ng Diyos na makalangit, ay maipahayag ko po sa inyo ang buong diwa ng kahalagahan kung bakit inaalala. We're not only remembering the 7 important last sayings of the Word, kung hindi ang aral pong ito ay hindi lamang alalahanin tuwing mahal na araw, ang mga huling 7 wika ng Panginoong Jesucristo na sa buong mundo, lalo tigit sa mga katawan ni Kristo, ipinagdiriwang at isinasadula ang mga pangangaral ng 7 wika. But before we start, I would like to stress the scripture in the book of Matthew chapter 21 verses 1 to 12. Stated, if you're watching, just follow and jot down all the important scriptures. In verse 1, chapter 21, verse 1 to 12, Matthew, as they approached Jerusalem and came to Bethphage on the Mount of Olives, Jesus sent 2 disciples, saying to them, go to the village ahead of you, and at once you will find a donkey tied there, with her colt by her. Untie them and bring them to me. If anyone says anything to you, says that the Lord needs them, and He will send them right away. This took place to fulfill what was spoken through the prophet. Say to the daughter Zion, see, your king comes to you, gentle and riding on a donkey, on a colt, the foal of a donkey. The disciples went and did as Jesus had instructed them. They brought the donkey and the colt and placed their cloaks on them for Jesus to sit on. A very large crowd spread their cloaks on the road, while others cut branches from the trees and spread them on the road. At napakaraming tao. Hayaan yung basahin ko sa Tagalog po ito. Reading the last 2 verses. Nagsigawan ng mga taong nauuna at sumusunod sa Kanya. Gustong maranasan ng Panginoong Yesus kung anong uring templo ang Kanyang daratnan. Anong uring lugar, anong uring syudad na Kanyang mga ipinahayag sa mga naunang mga aklat at kabanata ang pagpasok sa Jerusalem. But the succeeding verses stress this very important passage. He wept. At ang sabi, siya po ay nalungkot at umiyak sapagkat ang syudad ay nasa ilalim ng kapahamakan. He wept the city as doomed. It talks about the failure to give judgment or for a distractions. He returned to Bethany, entered the temple, looked around about upon all things,
in Zephaniah chapter 1 verses 12 and 13. Yung po yung footnote dito in Zephaniah chapter 1 verse 12 and 13. Makikita niyo po ang larawan dun. In Matthew chapter 21 verse 7, as I followed, it's symbols of the Israel with a rejected Christ. Dito po, pagpasok ng Panginoong Jesucristo sa Jerusalem, ay pagpapakilala ng pagbati, paggalang, pagsamba, Hosanna to the Son of David. Purihin. Purihin ang Diyos na anak ni David. Masdan po ninyo, when we talk about multitude of people or multitude of souls, halos 5,000 po ang bilang nito na sasalubong sa Kanya upang ipagsigawan, narito ang anak ni David, ang hari ng Israel. In verse 9, represent Israel before and the church follows. Ang Israel ay sa panahon pong yun ay inihahalin tulad na sila po ay mayroong pagsamba, mayroong pong pagkilala, pero mayroong pong mga the spirit of rejection. And then even up to present time, Israelites reject Messiah as their Savior. He cried and saying, Hosanna to the Son of David. In verse 10, the city was moved and all the city was shocked. The word move means repair to quake. Nagkaroon ng isang malaking kaguluhan sapagkat sa pagpasok ng Panginoong Jesucristo ay malalantad ang mga pamunuan sa panahong iyon na nagpapairal ng mga batas, mga panukala na ginawa ng tao. Kaya nagkaroon ng kaguluhan. The word move means shock. Sapagkat malalantad ang kabulukan ng mga pamunuan sa panahong iyon na sila po ay sinusunod ng tao pero hindi patungo sa isang Diyos na maaaring magligtas sa ilalim ng kanilang mga kasalanan. In verse 11, this is Jesus, the prophet of Nazareth, most understood to the people on that day, the 69 week of and 48 years in Daniel's prediction. Makikita niyo po yung kasaysayan ng pagpasok ng Panginoong Jesucristo sa Jerusalem sa kabanatang 9, talatang 27 sa aklat ni Daniel. Sumunod po ng mga talata, kung babasahin niyo po rito, it is the cleansing of the temple. The following verses will be give us the glimpse, liwanag. It talks about the cleansing of the temple. House of prayer in Isaiah chapter 56 verse 7. Dapat ang tahanan ng aking ama ay tatawaging tahanan ng panalangin o bahay panalangin, but you have made the house of thieves or a den of thieves. Ito isang uri ng isang malaking kalapastanganan dahil ang babanggiting templo ay magiging panalangin, tahanan ng panalangin, a house of prayer. Pero nakita po natin, naroroon na pagbibili ng mga ginto, pilak, palitan ng mga salapi sa panahon iyon. Now, the following, sumunod ng mga talata sa 12, it is the barren fig tree, or the word what we call the curse, the fig tree, the curse in verse 17 and 19. When he saw the fig tree in the city and found nothing, but leaves only, it's symbols of Israelites. All leaves no fruit during the whole time unto present Israelite position. Kaya kahit po ito ay bayan ng Diyos sa kasalukuyan na may pakikipagtipan, ang hari ng mga hari, ang Diyos ng mga Diyos, Panginoon ng mga Panginoon, ay meron pa rin pagsuway at hindi pagkilala sa tunay na Diyos. Now, in Matthew chapter 26 verse 30 to 36, the passage about the body of this exhortation, the agony in Gethsemane, his betrayal, and Jesus was arrested. Pag binasa niyo po ang mga talatang ito, meron pong mga nag-traidor o nagbalat kayong tagasunod ni Kristo, walang iba kundi si Judas. Si Judas na nagpanukala, na naging taga-ingat yaman ng lahat ng mga pamamahayag sa panahon na mga disipulo ay sumusunod sa Panginoong Jesucristo. And the passage talks about the betrayal or Jesus was arrested. The studies about when Jesus was arrested, the Messiah brought to Herod. Herod sent him back to Pilate. And Pilate seek to revoke him.
but the Jews demand Barabbas. It is the same tribes, people who honor and worship Jesus Christ when He entered into Jerusalem. Parehong tao po yung una eh. Nung sinalubong sila, purihin ang anak ni David. Sila po yung pumutol ng mga sanga ng kahoy at inilatag po. At yung pong sinasakyan ng Panginoong Jesucristo na isang bisiro, batang-batang asno, ang tinuntungan po yung mga pinutol ng mga sanga ng puno, yun ang tinuntungan. Ang selebrasyon po ng Holy Week ngayon, pumuputol po na sila na kung ano-ano sanga. At nilalagyan po ng mga bulaklak, nilalagyan po ng kung ano-ano, isinasabit sa pinto, isinasabit sa pasimano. Hindi po, basahin ninyo ang aral. Pumutol sila ng sanga ng punong kahoy at inilatag po, at yun ang tinuntungan habang papasok ang Panginoon sa Kristo doon sa Jerusalem. At noong siya'y hinuli, at nang siya'y dinakip, at nang siya'y simulang ilagay sa isang kahatulan, pare-parehong tao ang pinamili. Ano ang gagawin natin kay Kristo? Sinong palalayain? Si Kristo o ang tulisan? Kaya ang ating Panginoong Kristo ang nagdusa sa kasalanang ginawa ng kanyang mga nilikha. At ang pinalaya ay walang iba kung hindi si Barabbas. Ito yung aral. The very reason why Jesus Christ entered into Jerusalem, not for them to be saved, not for them to heal, but for them to realize that there is no such word to use God in order that a man to be saved. It is only in the name of Jesus Christ. Walang ibang pangalan na maaaring maligtas sa buhay ng tao kundi ang pangalan ng Panginoong Jesucristo. Papalakpakan natin ang Panginoon dyan. Now, Jesus Christ was crucified at Golgotha. That means to say Jesus Christ was crucified in a mount of skull, bundok ng mga bungo. The seven sayings on the cross, 3 relating to others, but 4 to himself. Yung pong tatlong unang wika ay patungkol po sa tao. The first 3 is relating to others, and the last 4 is to himself. The first one is the first saying. Father, forgive them, for they don't know what they do. Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang gawa. Who is the murderer about this first saying? This is for his murderer. Hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Ito po yung the first relating 3. Specific passage. The 3 relating to others, not only to himself, but for his murderers. Tingnan niyo po ito. Ang inihingi ng tawad yung mga taong nagparusa. Ang inihingi ng tawad ay yung mga taong nag-upusala, nagparusa, naglagay sa kanya ng koronang tinik, nagpahirap, nagpapako. Ito yung kanyang inihingi ng tawad. At ngayong gabi, namamagitan ng Panginoong Jesucristo sa mga taong kilala ang Diyos pero kulang sa gawa. Sa mga taong kilala ang Diyos pero kulang ang kapangyarihan ng kanilang mga puso. Ama, patawarin mo sila sapagkat alam nila, hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Mga kapatid, ito'y panawagan kung nakikinig ka at nagmamasid ka ng palatuntunan ng pamamahayag ng magandang balita. Inihihingi tayo ng tawad ng Panginoong Kristo sa Ama sapagkat maraming bagay tayong ginagawa na hindi natin nalalaman. Nung una, pinuri. Pagpasok sa Jerusalem, purihin ang anak ni David. Nung inaresto, nung dinakip, at nung iniharap kay Poncio Pilato at ibinalik, at pagkatapos sa sino ang nais ninyong palayain? Ang pinalaya si Barabbas, yung magnanakaw at tulisan. At walang ibang natirang dapat tumanggap ng kaparusahan ng kamatayan, kundi ang Panginoong Jesucristo. Minsan ganito, pagbulay-bulayin natin ang unang wikang ito. Aminin natin na madalas at hindi lang minsan,
hindi natin alam ang ating ginagawa. May mga bagay na ginagawa tayo na hindi alinsunod sa kalooban ng Diyos. May mga ginagawa tayong kasalanan na sa akala natin ay maaaring sang-ayunan ng Panginoong Jesucristo. Ito ang inihingi ng unang wika. For his murderer, Father, forgive them, for they know not what they do. The second, relating to others. The second sayings. In Luke chapter 23, verse 43, Verily I say unto thee, today shalt thou be with me in paradise. Thou shalt be with me in paradise. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, ngayon din, isasama kita sa paraiso. Narito ang isang kaluluwang talamak ang kasalanan. Sa panahon ng Panginoong Jesucristo, ang bawat taong isinakdal at mapatunayang magkasala, isa sa pinakamabigat na parusa ay ipako sa krus o ibitin at itali sa krus. So narito, at ang sabi ng Panginoong Jesucristo, sumagot si Jesus, sinasabi ko sa iyo, kasama kita ngayon sa paraiso. Today, thou shalt be with me in paradise without baptism, without any attempt or teaching that this penitent take to be saved. Sinabi niya, remember me when you are in paradise. But the other side of the story, the other thief said, kung tunay kang Diyos, kalagan mo ang iyong sarili at kalagan mo rin naman kami. Sumagot ang nasa kabilang panig at sabi niya, huwag kang magsalita ng laban sa Kanya sapagkat tayo nagkasala at karapat-dapat lamang tayong parusahan. Jesus, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. The second saying is today, if you will open your heart tonight, not as a thief, but as a sinners. In Romans chapter 3, verse 23, all have sinned and come forth short of the glory of God. In Romans chapter 6, verse 23, but the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life. Mga kapatid, kasalanan, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Dadapot ang handog ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Narito ang isang makasalanan. Hindi po ito inilubog. Na maraming nagsasabi kapag ikaw ay inilubog, na bautismo at maliligtas ka. Anong uring bautismo po itong binabanggit na ito? Ang bautismo sa tubig po ay hindi nagliligtas. Ang bautismo sa tubig ay bahagi po ng pagsunod sa yapak na ginawa ng Panginoon Jesucristo. It is abiding and following the step what the Lord Jesus Christ done. Salvation is not from the water, or water baptism cannot save any single soul. It is only Jesus. Jesus is the Savior of humankind. Palakpakan natin ang Panginoon. Yung binabanggit po rito, paglubog sa, that's what we call the baptism of repentance. Bautismo ng pagsisisi. Kaya bilang ako'y makasalanan. Kaya dapat lang tayong parusahan. Inamin ng isang ito na siya'y makasalanan. Kung ikay makasalanan ngayong araw na ito, sabi mo sa harap ng Diyos at ikay makararanas ng kapatawaran. The third sayings about this, the prayer of forgiveness and the prayer of salvation, and the third one is, woman, this is your son. Son, this is your mother. The prayer of caring. Sa harap ng ganitong uri ng pighati at hirap ng katawan lupa ng Panginoong Jesucristo habang siya'y nakabayubay sa krus at minamasdan niya ang kinikilala niyang ina na nag-aruga sa kanya, walang iba kundi si Mary. At naroon din yung kanyang half-brother na hanggang sa kasalukuyan mo siya ay nakapako ay hindi naniniwala na siya ang Messiah. Kaya inihabilin niya na sabi niya, babae, narito ang iyong mga anak. Anak, narito ang iyong ina. Pagtatagubilin. Panalangin ng isang pagtatagubilin. Panalangin ng isang pagmamahal, pagkakasundo. Son, this is your mother. Mother, this is your son.
Nangyari po ito nung mag-ikasyam ng umaga, araw po ito. It is happened on Wednesday 9 a.m. in the Bible calendar. The time morning sacrifices Jesus put on the cross. Umaga po ito. Ito yung panahon na ikasyam ng umaga. The morning sacrifices in the Bible, Jesus put on the cross. Doon siya inilagay at doon siya sinimulang ipako. On Wednesday, that same day, in 3 p.m., alas 3, ikatatlo ng hapon, the time of evening sacrifices, Jesus died. Mga kapatid, kanino mo pinagtatagubili ng kaluluwa mo? Kanino mo pinagtatagubili ng iyong mga anak? Magulang, kanino mo ipinagtatagubili ng iyong kaluluwa? Walang ibang pwedeng magligtas ng kaluluwa ng tao kundi yung lumikha. At walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Kung ikaw ay nakikinig at patuloy kang nagmamasid ng gawain ito, walang ibinihabili ng Diyos sa ikatlong wikang ito, kundi ang iyong anak, ang iyong magulang, ipagkatiwala natin ang ating kaluluwa sa ating Panginoong Jesucristo. Darkness over the land on the 6th to 9th hour. Dilim. At ikasyam na oras, nagdilim po ang paligid. And that fourth saying says, Eli, Eli, lama sabachthani. My God, why hast thou forsaken me? Anong uring damdamin ang amang nasa langit kapag nakita niya ang kanyang kaisa-isang anak na pinarusahan ng kanilang mga nilikha, na binigyan ng pag-asa ng buhay na walang hanggan, isinakdal at binigyan ng hatol ng kamatayan sa krus ng Kalbaryo. Ito po yung tinatawag nating nawa ang kopang ito. That is what we call the cup of suffering. Kaya, ang sabi ng Panginoon, hindi ang aking kalooban ang masunod, kundi ang kalooban mo. Pero meron siyang inihingi sa Ama na naway wag mangyari, pero dapat wag ang aking kalooban ang masunod, kundi ang kalooban mo. Pinabayaan ba ng Ama ang kanyang anak na mamatay sa krus ng Kalbaryo? Dahil lamang sa sakit? Dahil lamang sa suliranin? Kinakailangan magkaroon ng tibay na yung nagkatawang lupa ay galing sa langit at nagkatawang tao at kapiling ng Diyos. Ito po yung atin. And the Word become flesh and dwells among us. Kailangan mayroong katawang taong maipako. Kailangan matupad ang hula sa lumang tipan na mayroong tutubos sa kasalanan ng tao. Ito po yung sinasabi, without the shedding of the blood of Jesus Christ, there is no remission of sin. He offered Himself, not only for to die, for the creation, He offered Himself. Hindi po siya pinatay ng tao, pinahintulutan ng Ama na ang kanyang kaisang-isang anak ay magkaroon ng katubusan sa sala ng siyang katauhan. Masakit para sa isang ama na makita niya ang kanyang kaisang-isang anak. Pero kailangan mangyari ito upang matupad ang hula na iisa lamang ang pwedeng magligtas at magpatawad ng kasalanan ng tao, walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo na nabahubyubay sa krus ng Kalbaryo. There is only but one God that can save the humankind. It is Jesus Christ Himself. My God, why thou hast forsaken me? Nangyari ang kamatayan ng Panginoong Jesucristo upang matupad ang hula. Upang ang lahat ng kurtina ng hibla ng kasalanan ay mapatid, upang ang tao ay makapasok na sa trono ng kahabagan ng Diyos na hindi na mag-aalay ng mga hayop, ng mga ibon at ibang uri ng handog. Napatid, the veil was turned down for us, for you who are listening this very day, na ikaw ay maaari nang lumapit hindi para mag-alay ng anumang uri ng sakripisyo, handog,
o anumang bagay upang ikay mapalapit sa Diyos. Ang kamatayan ng Panginoong Kristo ay kabayaran ng ating kasalanan. Kaya ikaw at ako ay pwede nang lumapit at humingi ng lahat ng bagay na kailangan natin sa Diyos. Sa pangalan ng Panginoong Kristo, palakpakan natin ang Panginoon. On the fifth saying, I thirst. In John chapter 19, verse 28, the word I thirst, ako'y nauuhaw. And Jesus Christ received the vinegar to fulfill. Ako'y nauuhaw. At isang kawalang kumuha ng isang isopo. The word vinegar, yung iba pong ang banggit dito, hindi suka, ay abdo. Yung isang uri ng mapait na bagay ang isinubok sa labi, ang inilapit sa labi ng ang Panginoong Jesucristo ay nagsasalitang ako'y nauuhaw. Siyang kawal ang inilagay doon sa dulo ng kanyang sinubat at idinampi sa labi ng Panginoong Jesucristo. Ano po yung isopo? Ano po yung paito, isang uri ng bagay na dinaiti sa labi ng papait? Ako'y nauuhaw. Saan nauuhaw ang Diyos? Gayon ko si Kristo ang tinatawag tubig ng buhay. Siya ang tinapay ng, He is the river of life. He is the giver of life. He is the bread of life. He is the lily of the valley. He is the living water. Tapos narito ang Panginoong Jesucristo at nagsasalitang, ako ay nauuhaw. Saan siya nauuhaw, mga kapatid? Nauuhaw siya sa katapatan mo. Nauuhaw siya sa iyong pag-ibig. Nauuhaw siya sa iyong buhay panalangin. Nauuhaw siya sa mga bagay na espiritual, hindi ang mga bagay na pisikal na kailangan niya. Sapagkat walang normal na tao na tatagal ng 3 araw bago siya mapatid ng hininga sa karanasan ng Panginoong Kristo. Anong kinauuhawan ng Panginoon sa iyo? Nauuhaw siya sa iyong pakikipagtipan. Nauuhaw siya sa iyong buhay panalangin. Nauuhaw siya sa panahon na kailangan ka ng Diyos. Nauuhaw ang Diyos sa iyo. Sa panahon na kailangan mo makipag-usap sa Diyos sa panalangin, pag-aaral ng salita ng nauuhaw ang Diyos sa iyong pagdalo. Hindi siya nauuhaw sa bagay na material, nauuhaw ng mga bagay para sa ikasisiya. Kundi nauuhaw ang Diyos. Pero anong binibigay ng tao? Ano ang pinapapalit ng tao sa kauhawan ng Panginoon na binabanggit sa 5 wika? And the word I thirst, ano? Uhawan na sabihin ng Panginoong Jesucristo. Pero ang sinusukli ng tao ay mapapait na bagay. Ang pagsuway, ang pagtalikod, ang hindi pagsunod sa mga aral na salita ng Diyos. Ang kawalan ng panahon patungkol sa kanyang relasyon at wasto at tamang paglakad bilang Kristiyano. Kinauuhawan ng Diyos ang ating pakikipag-usap sa Kanya. Nauuhawan Diyos sa iyo. Kinauuhawan ng Diyos ang iyong presensya sa panahon na tayo ay may pangangailangan. Hindi lamang sa may pangangailangan, kundi nauuhaw ang Diyos ng pag-ibig sa mga taong na Kanyang minahan. Nag-uuhaw ang Diyos sa mga bagay na maaring makapagbigay siya ng kasiyahan. And by the way, if I will ask you, when was the last time God smiled at you? Kailan ang mga bagay at sandaling naalala mo na ang Diyos ay natuwa sa iyo at ngumiti sa iyo? At itong binanggit na 5 wika, ako'y nauuhaw. Anong ibinibigay ng tao? Pait. Mga damdamin na hindi maaring minsan matanggap ng Diyos, pero dahil sa Kanyang malawak na pag-ibig, pag-ibig na hindi nagmamaliw sa kabila ng kapaitang isinusukli natin sa Kanya, patuloy tayong minamahal at iniingatan ng Diyos hanggang sa kasalukuyan. Sa kabila ng kasalanan ginagawa ng tao sa Kanyang harapan, sa kabila na ang daigdig ay laganap na ang kasamaan at kadiliman,
sa gitna ng kasalanan ng bansang lupain na kanyang mga nilikha, kapaitan, dapat mananatili ang pag-ibig ng Diyos sa kanyang mga nilikha. Palakpakan natin ang Panginoon. Bigyan natin ang kasiyahan ng Diyos. Ang kinauuhawan ng Diyos sa iyo ay yung pagtitiwala, pananampalataya. Ang kinauuhawan ng Diyos sa atin ay yung mga bagay na sa tuwing siya tatawag, bigyan natin siya ng sandali at panahon. Hindi dahil lamang may kalamidad, kaya tayo magkakaisa. Hindi dahil lamang sa may mga sitwasyong hindi maganda at salot na nangyayari, doon lamang tayo luluhod. At pagkatapos ng sandaling bawiin ng Diyos, gawin ng Diyos ang mga bagay na kahilingan natin sa isang kisap mata, gawin ng Diyos na alisin ang lahat ng salot na ito. Nawa ang aking dalangin ay wag na tayong babalik doon sa uri ng kasamaan na naging dahilan kung bakit naganap ang pangyayaring ito. Ito ang kinauuhawan ng Diyos, ang maging matapat ka sa Kanya. Yung pagsubaybay ng Diyos sa iyo, yung pagbibigay sa iyo ng Diyos ng lahat ng pagliligtas, pag-ibig, pagpapagaling, pagpapala. Huwag mong kalilimutan, huwag mong susuklian ang Diyos ng kapaitan. Katulad ng kawal na ito. On the 6 sayings follow, it is finished. In John chapter 19 verse 30, may we read this verse? When Jesus therefore had received the vinegar, he said, "It is finished." And he bowed his head and gave up the ghost. It is finished. The fulfillment of the prophecy. No more sacrifices, no more animals, birds, or anything that man created, nor any ideas, knowledge. No more sacrifices. It is finished. Natapos na. Lahat ng bagay sa ika-anim na wikang ito, lahat ng ginawa ng tao na paghahandog, anong pagbibigay ng mga bagay sa kanilang kakayanan at karunungan upang ang Diyos ay matuwa, hindi naganap ang mga bagay upang ang tao ay maligtas, hindi dahil sa paggawa ng mabuti, kundi ayon sa habag at pananampalataya, kaya ang tao naligtas kay Kristo. So it is finished. This is the fulfillment of the prophecy. No more sacrifice. What the Bible stated in the book of Romans chapter 12 verses 1 and 2. I would like to add this passage as a footnote. In Romans chapter 12 verses 1 and 2, the word "it is finished", tignan niyo po ito. Yung panawagan po ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya sa Roma, ganito: "Therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship." Kaya nga ako'y namamanhik sa inyo na inyong ialay ang inyong buhay, mga kapatid, ayon sa kahabagan ng Diyos bilang isang banal, kaaya-aya sa Diyos. Ito ang inyong tunay na pagsamba. So we're not presenting anymore any sacrifices, animals or birds, anything that will please the name of God. It is yourself to offer. Offer yourself as a living sacrifice. That means to say, ikaw at ako, ihaharap mo ang buhay mo sa Diyos, isusuko mo ang buhay mo sa Diyos. Yun ang sambagay na upang ang Diyos ay matuwa sa iyo. Sapagkat hindi mo na kailangang maghandog upang ikay makasunod lamang sa kautusan. Upang ang Diyos ay ikaw ay kasiyahan. Sapat na ang kamatayan ng Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo dahil sinabi niya, "It is finished." Tinapos na ng Diyos ang hindi magagawa ng tao, ginawa ng Diyos. Because with God, nothing is impossible. Ito yung aral dito. Hindi na kailangan kung ano-ano ihahandog ng tao. Ihandog mo ang iyong sarili, banal at kaaya-aya. This is presenting our body holy and acceptable to God. Ganun lamang po.
Sa harap ng Diyos, aminin mo makasalanan ka. Ipahayag mo ang iyong kasalanan sa unang Juan 9. Sabi gano'n, if you confess your sins, He is just and faithful to cleanse us in all unrighteousness. Kaya nga tapat ang pangako ng Diyos, kung ipapahayag mo ang iyong kasalanan, ikaw ay patatawarin at lilinisin. Pag sinabi ng Diyos na tapos na, nilinis ka na ng Diyos. Tinapos na ng Diyos ang hindi mo kayang gawin. Ang pagsunod sa kautusan. Isa lamang ang ipinambayad sa kautusan, ito ay ang buhay ng Panginoong Jesucristo. He paid the debt. He did not owe. We owe the debt. We did not pay. Siyang nagbayad ng kasalanan. He is the Lamb of God who take away the sins of the people. Ito po yun. Kaya it is finished. Yung paghahandog po, isang malaking karumal-dumal sa harapan ng Diyos kapag ginagawa mo pa yan. Ang tanging nais lang ng Diyos ihayag mo ang iyong sarili sa harapan ng Panginoon. At sabihin mong ikay nagkasala, aminin mo ikay nagkasala, at ang sabi ng kasulatan, kung ipapahayag mo ang iyong kasalanan, siya ay tapat at banal na ikaw ay patatawarin sa iyong kasalanan at lilinisin sa lahat ng iyong kalikuan. So may naglinis, may nagbayad, at wala ka nang ihahandog upang maligtas ka. Ang tanging gagawin mo lang, tanggapin mo si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay. Bibigyan ka ng buhay na walang hanggan at hindi ka mapapahamak. Palakpakan natin ang Panginoon. The last sayings, it's about, Father, into thy hands I commit my spirit. And give up the ghost. Tingnan niyo po ito. Ama, sa mga kamay mo, ipinagkakatiwala ko ang aking spirito, ang aking kaluluwa. Mga magulang ko't kapatid, kapag dumating ang sandali na ang buhay ang pinag-uusapan, saan may pagkakatiwala ang iyong kaluluwa? Gusto kong maging hamon sa inyo ang talata ito sa 7 wika. Father, into thy hands I commit my spirit. Saan may tatalaga ang buhay mo? Sa panahon ng kagipitan. Kanino may pagkakatiwala ang iyong kaluluwa sa panahon na ating nararanasan? Kanino may pagkakatiwala ang iyong buhay sa panahon ng ating bansa na maraming bansa ay may karanasan? Alam ng Panginoong Jesucristo kung saan siya nagmula at alam ng Panginoong Jesucristo kung niya ipagkakatiwala ang kanyang kaluluwa. Mga magulang ko't kapatid, maaaring nasa tahanan ka ngayon. Ano ang mga bagay na bumabagabag at bumabalisa sa iyo? Ano ang mga bagay na kagulimihanan, pagkatakot, pag-aalala sa kaganapan ng daigdig? Ang sabi ng Panginoong Hesus sa 7 wika, Ama, sa kamay mo, ipinagkakatiwala ko ang aking espiritu. Gusto niyo kung samahan ninyo ako. Ang 7 wika ay magbigay sa inyo at sa akin. Magbigay sa maraming mga manonood at nagmamasid ng gawain ito kung kanino ipagkakatiwala ang kaganapan sa ating bansa. Kanino mo ipagkakatiwala ang buhay mo sa kaganapan ng daigdig? Kanino mo ipagkakatiwala ang iyong pamilya sa ganitong may sigalot at may salot? Kanino mo ipagkakatiwala ang kinabukasan na nais mong marating? On the 7 sayings, Jesus Christ Himself, Father, into thy hands I commit my spirit. Gusto kong sumama kayo sa iisang panalangin as we pray in the Spirit. Si Jesucristo, ang anak ng Diyos, Ama, ipinagkakatiwala ko sa iyo ang aking kaluluwa. Ama, ngayong gabi, pinagkakatiwala po namin sa iyo ang aming kaluluwa. Ang kaluluwa ng aming sambahayan, ang kaluluwa ng aming mahal sa buhay, ang kaluluwa ng aming mga magulang, ang kaluluwa ng aming mga anak.
Ipinagkakatiwala po namin sa iyo, mga kamay, ang aming bansa. Pinagkakatiwala po namin sa iyo, O Diyos, sa iyo, mga kamay, ang daigdig. Pinagkakatiwala po namin sa iyo, Panginoon, ang pagkatakot, ang sigalot, ang kagulimihanan, ang kabalisahan, ang pangamba. Ipinagkakatiwala po namin sa iyo, mga kamay, Panginoong Diyos, ang kaganapan ng daigdig. Ipinagkakatiwala din po namin sa iyo, Panginoon, ang mga kaluluwa na nasa ospital. Ipinagkakatiwala din po namin sa iyo, Panginoon, ang mga doktor, ang mga frontliners, attendants, physicians. Ibinigay nila ang kanilang buhay, Panginoong Diyos, upang maging isang bahagi ng katugunan na makapagligtas. Pero ngayong gabi, kinikilala namin, mas may magagawa ang Panginoong Jesucristo sa kalagayan ng aming bansa. Panginoon, kahabagan mo ang aming bansa. Kahabagan mo ang bayang iyong nilikha. Kahabagan mo, Panginoon, ang mga tao na hanggang sa ngayon ay hindi kumikilala sa iyong kapangyarihan. Sa hindi naniniwala sa iyong mga salita. Kahabagan mo, Panginoong Diyos. Sila man ay pinagkakatiwala namin sa iyong mga kamay. Ipinagkakatiwala din namin, O Diyos, na makapangyarihan na may likha ng langit at lupa. As what Jesus Christ on the seventh saying, Father, into thy hands I commit my spirit. I commit my ghost, Father. Ipinagkakatiwala po namin sa iyo, O Diyos, ang aming Pangulo. Palakasin mo siya. Bilang tao, Panginoong Diyos, siya ang bumanggit na lumabas sa kanyang labi. There is only one who can save us, help us in times of trouble, and there is no other than God. Oh God, the Lamb of God who take away the sins of His people. Ipinagkakatiwala po namin sa iyo ang kanyang pamilya, ang kanyang kalusugan, ang ikalawang Pangulo, ang mga senador, ang mga congressman, ang mga governors, ang mayors, and the men in uniform. Ipinagkakatiwala din po namin sa iyo, Panginoong Diyos, ang aming bayan, ang siyudad ng Cavite. Ipinagkakatiwala din po namin sa iyo ang Luzon, Visaya, Mindanao. Ipinagkakatiwala din po namin sa iyo ang mga bansa, Panginoon, na dumaloy ang salot, Panginoon, na ito. Pinagkakatiwala po namin sa iyo mapagpalang kamay, Panginoon, na ang salot na ito'y lilisan, maglalaho sa pangalan ni Jesus. That in the name of Jesus Christ, there is power, Lord. There is power to heal the land. Lord, there is power to change the situation, the circumstances, Father, in Jesus' mighty name. Lord, we entrust to you all these souls, all these countries after countries, nation after nations. Sinusundan po namin, O Diyos, ang mga talatang ito. Nasa mga kamay mo'y ligtas ang bawat bansa. Ligtas ang bawat pamilya. Ligtas ang bawat bayan. Ligtas ang bawat probinsya. Ligtas ang bawat munisipal. Ligtas ang bawat syudad, Panginoon. Ligtas ang bawat pamilya. Ikaw, ang laging laang tulong ay ganap. You are a very present help in times of trouble. Lord, we are in trouble. Pero kapag kasama ka namin, Panginoon, we are victorious. We are victorious, Father. Hallelujah. Ipinagkakatiwala ko din sa iyo ang buhay ng mga manggagawa ng Panginoon. Mga lingkod na ibinigay ang buhay upang ipahayag ang magandang balita. Ipinagkakatiwala ko sa iyo, Diyos, ang mga humahayo at naghahayag ng salita sa lahat ng kalupaan.
sa buong daigdig ang mga katawan ni Kristo, Panginoong Diyos, ay tunay na magkaisa, isang diwa, isang puso, isang bautismo, isang Panginoon at isang pananampalataya na walang ibang kapangyarihang pwedeng magligtas sa aming bayan, sa aming bansa, kundi ang Panginoong Jesucristo. Panginoon, kami po'y naniniwala kapag ikaw ay nagsalita, Panginoon, ay nababago ang sitwasyon. Lord, into thy hands we commit all these. Into thy hands we commit all these sufferings. Into thy hands we commit all these obstacles in Jesus' mighty name. Lord, into thy hands we commit, Lord God, all these negatives, Lord, all this disastrous, all this catastrophe, Lord, all this sickness, Lord. And let the healing power of the Lord Jesus Christ to flow in our country, to flow in our nations after nation. Because we believe by your stripe and by your wounds, we are healed, Lord. You are the great healer. You are our great physician. And we pray to heal our land, Lord. To heal nations, to heal our country in Jesus' mighty name, Father. Tinutuldukan po namin, Panginoon, sa pangalan ni Jesus, lahat ng bagay na hindi magagawa ng tao ay magagawa mo, Panginoon. Ngayong gabi, umaasa kami, Panginoong Diyos, at sa susunod pang mga araw, hindi ito ang mga bagay, Panginoon, na magpapatigil sa amin para ipahayag ang kapangyarihan mo. Hindi ang pangyayaring ito ang magbibigay sa amin ng kalungkutan, kundi isang uri ng pagsunod sa gitna ng mga pagsubok na ito ay malalampasan namin dahil ikaw ang Diyos na buhay na nangako. And we believe, Lord God Jesus, you are alive today. You're not dead. You're not dead, Jesus. Jesus is alive. He's not dead. Jesus is alive. He's not dead. At kung naniniwala ka na si Jesus ay buhay, ang Diyos na buhay ang gagalaw sa kaganapan ng ating daigdig sa pangalan ni Jesus. Inaangkin namin, Panginoong Diyos, na ang 7 wikang ito'y magbigay ng aral sa amin. Dalangin ko ang pamilya ng mga manggagawa ng Diyos. Dalangin ko ang mga ministeryo na pinagkatiwala. Dalangin ko ang mga katawan ni Kristo na may kalumbayan ngayon ay may kasiyahan. Dalangin ko mga sila nasa banig ng karamdaman ay ibabangon mo sa pangalan ni Jesus. Sila mga nasa ospital ay lumakas at nagkaroon ng pag-asa sa pangalan ni Jesus. Sila mga nailapit namin, Panginoong Diyos, ay may kagalingan sa pangalan ni Jesus. Silang idinulog namin sa panalangin, bukas ang langit, Panginoon, at iunat mo ang iyong mapagpalang kamay. Abutin, Panginoon, ang bawat buhay na naroroon sa loob ng ospital, nasa loob ng tahanan, sa iba't ibang uri ng karamdaman. Lumisan ka sapagkat mayroon kaming Diyos na dakilang manggagamot sa pangalan ni Jesus. Ngayong gabi, Panginoong Diyos, alisin mo sa amin ang pagkabalisa. Nililisan namin, Panginoon, ang kalungkutan, ang kabalisaan. Kundi bigyan mo kami, Panginoong Diyos, ng buong tapang naming sabihin ng Diyos noon, Diyos ngayon, at Diyos sa kinabukasan ay hindi nagbabago. You are the Lord that changed not. Nothing is too hard for you, O Lord. Walang mahirap sa iyo, Panginoon, na hindi mo kayang gawin. Lord, we entrust to you all these 7 sayings, all those people who are listening today, all those people who are watching this good news, the glad tidings that we preach, that share the gospel, Father, because we believe your word will not return void. Hindi babalik ang iyong salita ng walang kabuluhan. Dalangin po, Panginoong Diyos, ang mga legislative, the judicial, Panginoon, the executive, and all the cabinet members of our government, Lord, and the world itself, Lord. We pray for the world peace. Idinadalangin namin, Panginoon, ang sandaigdigang kapayapaan at kaligtasan. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Thank you, Lord, for the victory.
Thank you, Lord, for the deliverance. Thank you for the healing power. Thank you, Lord God, for giving us strength and breath, Lord God, after breath. Thank you, Lord God, that you strengthen our faith. Thank you, Lord, for giving us a hope that will not last. In Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name. Amen.